Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 3, Day 1. Ang ating objective sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasang matutukoy ang mga pangalan ng tao mula sa isang tula na napakinggan, magagamit ang mga pangalan ng tao upang palawakin ang isang tiyak na paksa. Maipaliwanag kung paano sinasalamin ng wika ang mga kaugalian at pamantay ng kultura sa pamamagitan ng pagbabahagi tungkol sa wikang ginamit sa tahanan at magbahagi ng mga salita mula sa kanilang unang wika. Ngayon, paglilinis lamang ba ang paraan upang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa paaralan? O hindi lang paglilinis. So, isang paraan ang paglilinis upang maipakita ang pagmamalasakit sa paaralan. Pero may isa pa, syempre, ang pinaka magandang gawin ay makinig, ayan, sa guro habang nagtuturo sa paaralan. Tanda yun na may malasakit ka sa mga tao sa paaralan at paggalang din sa mga tao na nasa paaralan. So, ano-ano ang maaari ninyong gawin upang makatulong sa kaayusan ng paaralan? Siyempre, dapat hindi kayo yung unang manggugulo sa paaralan, hindi kayo yung unang magkakalat, at kung may nakita kayo na may gumagawa ng hindi maganda, maaari nyo silang sawayin. Sa araw na ito, magsasanay tayo ng mga pag-uusap na pag-usapan ng tungkulin ng mga bata sa paaralan. Sa ganitong paraan ay maggagabayan kayo sa tamang pagkilos, pagsasalita at pagtugon sa mga pang-araw-araw na usapan sa silid-aralan at sa iba pang bahagi ng paaralan. Sa bawat bahagi ng paaralan, may mga partikular na panuntunan na kailangan ng mga bata na matutunan. Halimbawa, bawal tumakbo sa anumang bahagi ng paaralan upang maiwasan ang aksidente. Sa ganitong paraan na ipapakita natin ang suporta sa ating mga alituntunin sa paaralan. Narito ang talaan ng mga salita na ating isinasama sa pakikipag-usap sa paaralan upang magalang na maipahatid ang ating mensahe. Ang binibini, natatandaan nyo pa ba ito? Ang binibini ay ginagamit natin sa mga kasama sa paaralan na wala pang asawa. Ito ay sa babae lamang. Ang ginang ay ginagamit natin sa babaeng guro na mayroon ng asawa. Ang ginoo ay ginagamit natin sa mga lalaking guro may asawa man o wala. Sa inyong kwento sa Reading and Literacy para sa linggong ito ay nakilala ninyo si Rexa. Isa siyang batang napakahilig maglinis at kitang-kita ito sa kanyang bahay. Ilagay natin si Rexa sa isang sitwasyon kung saan ang bawat bata sa kanyang klase ay kailangang magpakita sa kanilang show and tell na gawain sa paaralan. Paano kaya ipapakilala ni Rexa sa klase ang kanyang vacuum cleaner na talaga namang ipinagmamalaki niya? Maaari ninyong gamitin ang panimulang pangungusap na ito. Ako si Rexa, labis ang aking kasiyahan noong ako'y nakakuha ng vacuum cleaner. Agad ko itong ipinanlinis, manghang-mangha ako dahil hinihigop nito ang alikabok. Napakalakas ng kakayahan nitong humigop ng dumi. Itinatago kong mabuti ang vacuum sa ilalim ng higaan kapag hindi ko ito ginagamit. Ito ay upang masigurado na ito ay hindi masisira. So ito yung halimbawa, no? Marami tayong ginagawa sa tahanan na naiuugnay natin sa pang-araw-araw na gawain sa paaralan. Basahin natin ang tula ng karanasan ni Rexa noong ikinuwento na niya sa paaralan ang tungkol sa kanyang vacuum cleaner. Bago ko ito basahin, tingnan muna ninyo ang larawan na kasunod sa slide. Nakakita na ba kayo nito? O, ito yung sinasabi kong vacuum. Para saan ito ginagamit? Siyempre, ito yung kapalit ng walis, panghigop ng dumi. Okay, ang kagandahan nito, hindi nyo na kailangan ng dustpan, no? Tsaka sigurado talagang walang matitira kapag inilagay nyo ito doon sa mga dumi, mahihigop at mahihigop niya. Ang vacuum ay isang gamit na panlinis na
kilala lamang sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa ating kultura, ang karaniwang mga gamit na panlinis ay walis tingting, walis tambo, at saka dustpan. Pero dapat hindi pa rin nawawala ito sa atin kasi kung walang kuryente, hindi rin natin magagamit ang vacuum. Mga bata, pakinggan nyo ito. Ang vacuum cleaner ni Rexa sa eskwela ay bumida. Isang regalo mula sa aking ama, kaiba sa laruan na para sa mga bata. Libangang maglinis sa bahay ay tila napansin kaya agad na binili ang kanyang hiling. Vacuum cleaner na pula ang hawakan, mabilis sumipsip ng alikabok saan man idaan. Lahat ng sulok walang nalalampasan hanggat naabot ay di iiwasan. Sa paaralan, gamit ay itinampok sa gawaing paboritong bagay sa patimpalak ay ilahok. Isang gamit na tunay na ipinagmamalaki sa harap ng lahat ay itatangi. Masiglang palakpak ang ibinigay na sagot ng mga manonood sa bawat sulok. Sipag ni Rexa sa kanyang tahanan sa paaralan ay walang kaibahan. Isang huwarang bata na matalino at magalang, hindi nahuhuli maging sa kasipagan. Si Rexa ay tunay na ipinagmamalaki sa taglay na sipag at determinasyong hinding-hindi mahuhuli. Babasahin ko muli. O yan. So, hindi ko na babasahin yung tula. Yan. So, basahin nyo ulit kapag playback nyo ulit itong video para maibalik nyo at mas maunawaan nyo ulit yung binasa ko. Ano? So, kayo na yung magbabasa. So, sa bawat linya, kung tayo ay nasa classroom setting, tatawag ako ng isa sa inyo na magtatanong sa akin. O ano ang mga tanong na maaari nyong, o ano ang mga gusto nyong malaman. O kaya, salitang di nyo maunawaan o kahulugan ng linya. So, since hindi nyo ako matatanong, maaari nyong tanungin ang mga kasama ninyo sa bahay ng mga gusto nyong katanungan na gusto nyong mga malaman tungkol sa vacuum. Okay? Pwede nyo rin tanungin ang damdamin ko tungkol sa pangyayari na inlalahad sa linya. Halimbawa, gusto nyong malaman kung paano gamitin ang vacuum, bakit po may vacuum, saan po ginagamit ang vacuum, okay, paano po ginagawa ang vacuum. O sa klase ko may nagtanong yan, bakit daw po maingay ang vacuum. Okay, so yun, pwede nyong itanong yun sa mga kasama nyo sa tahanan. So, bakit kailangang magtanong? Dahil ang pagtatanong ay isa sa paraan kung paano nyo maipaparating sa inyong guro o kasama sa bahay ang mga bagay na hindi nyo maintindihan. Dito nyo rin mabibigyang linaw ang mga konsepto na sa tingin ninyo ay kailangan pa ng mas malalim na paliwanag. Mula sa inyong napakinggang tula, aling mga bahagi nito ang inyong nakita o naranasan na hindi pamilyar lalo na sa inyong mga magkakapatid? So, malamang ito yung tungkol sa paggamit ng vacuum. Kasi hindi naman halos lahat ng tahanan ay may vacuum. Kasi ang karaniwang ginagamit talaga natin ay walis at dustpan. So, sa ating tula, kahanga-hanga ang pangunahing tauhan. Bukod sa kanya, mayroon pa ba kayong natatanda ang pangalan ng mga tao sa ating kwento? O bukod kay Rexa, sino pa kaya yung nandun? O nandun ang kanyang guro at saka ang kanyang ama. O yan. So, ang inyong mga nabanggit ay naming words o mga pangalan ng tao. Sa ating mga naunang aralin ay marami tayong nakilalang kasama sa paaralan. Ang tawag sa kanila ay itinuturing din nating pangalan ng tao kagaya ng guro, janitor, guard, canteener o yung tagapamahala ng kantina, punong guro, mag-aaral. So, sino ang makakapagbigay po? Yan, magbigay pa kayo ng mga pangalan ng tauhan sa nabanggit o nabasang tula o kwento. O kaya magbigay kayo ng mga alam nyo pang pangalan ng mga tao. Sige, magbibigyan ko kayo ng time mag-isip. O, maaaring, ayan. So, tingnan nyo nga kung nandito yung mga naisip nyo o nabanggit nyo. Pulis, doktor, engineer, tindera, karpintero, chef, bumbero, bata, tatay, nanay, lolo, lola, tiyo, tiya, pinsan, ate, kuya, kapatid.
O, yan. So, alin pa doon ang hindi pa nababanggit sa mga binigay ko? Presidente, yan, mayor. So, maraming pangalan ng tao. Yung mga pangalan nyo, pangalan din yan. Kung ano yung pangalan nyo. Okay? So, ang dami nating pangalan. Jose Rizal. Yan, Andres Bonifacio. So, ilan lang yon sa mga naming words o pangalan ng tao. Sa araling ito ay natutunan ninyo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. May mga pagkakataon na hindi natin sigurado kung ano o sino ang tinutukoy ng mga pangalang pantawag sa tao. Ang dahilan nito ay walang espesipikong pangalan ang mga taong nabanggit. So ito yung hindi tiyak na pangalan, 'di ba? Kagaya ng bata. Sino yung bata? Pero pag sinabi niyong pangalan, kunwari ay Ben, o tiyak na pangalan 'yun. Okay? Ngayon, piliin kung alin sa mga sumusunod na pangalan ang tumutukoy sa ngalan ng tao. Okay, so kumuha kayo ng papel o pwede nyo na lang sagutin orally para sabihin kung alin dito ang mga pangalan ng tao. Una, guro o asukal. Alin dito ang pangalan ng tao? O, kung ang sagot nyo ay guro, tama kayo. Anim o perlita? Kung ang sagot nyo ay perlita, tama kayo. Dahil ang anim ay bilang. Mani o sibuyas? Ang sagot nyo ay mani, tama kayo. Dahil ang sibuyas ay pagkain at ito ay kabilang sa bagay. Sundalo o bulok? So, syempre, sundalo. Pangalan ito ng tao. Pera o Sonya? Okay, si Sonya ang ngalan ng tao. Yan, naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Abangan ang susunod nating lesson ngayon sa language. Paalam!